Hello po, Master. Tanong ko lang po, karapatan po ba namin na bigyan ng statement of account ng private PLIs? Kasi 2 weeks na po ang akong nag-request sa kanila pero ayaw po nila magbigay. Ang sabi nila balikan ko na lang daw pero every time na pumunta ako sa kanila wala pa rin. Balik naman tayo mga master dito po sa issue ng pamimigay ng statement of account. Kasi nga po parang halos karamihan po sa mga private lending institutions ay naging problema ng mga borrowers itong paghingi ng SOA na hindi naman po naibibigay agad or minsan hindi talaga binibigay ng mga PLIs. Kung matatandaan po natin mga master, lahat po ng mga private lending institutions na accredited ng DepEd ay dumadaan po yan sa isa pong agreement or nagkaroon sila ng agreement with DepEd kung saan isa po sa nakasaad sa agreement na yon, no, yung isa sa kanilang mga requirements nagsasabi na ang entity, accredited entity, ito pong private lending institution shall ensure the issuance of a statement of account to an employee free of charge annually and any time upon request, preferably within the day that the request was made by DepEd or by the employee, but in no case after more than 3 days from such request. The statement of account shall include an up-to-date payment history. Laman po yun ng agreement ng DepEd at mga PLIs na makikita po ninyo under the DepEd Order number 20 series of 2021. Nandun po kasi yung terms and conditions on EPDS accreditation na kapag isa pong PLI ay allowed na magdidak mula sa sahod ng mga guro, ibig sabihin accredited po sila at dapat silang sumunod sa nilalaman ng terms and conditions na yan with DepEd. Isa pa po sa mga condition dito ay dapat yung lender, itong accredited PLI, shall limit its operation to provinces or regions where it has office or offices and affiliated companies. Yung opisina din daw dapat nag-employ ng isang full-time manager or authorized personnel and staff who will maintain the complete records or loan documents, accept payments, issue statement of account, official receipt, and certificate of full payment of loan. So yun po mga master, dapat nagagawa ng isa pong branch office ng isang private lending institution. Dapat meron po silang tauhan na pwedeng tumanggap ng payment, kaya nga po bawal yung hindian, bawal na i-refuse yung payment, advance payment ng mga DepEd personnel. Dapat din na yung taong naka-assign sa isang opisina mayroong kakayahan to issue the statement of account, official receipt at maging ang certificate of full payment of loan. Nasa agreement po yan ng DepEd at ng private lending institutions. So, DepEd set the standards, DepEd set the records na requirements, tapos ito pong mga PLIs na tinatanggap yung conditions ng DepEd, sila po ay nag-a-apply ng accreditation. Ngayon kapag accredited, kaya sila binibigyan ng chance na makapagdidak mula sa sahod ng mga guro. So yung mga PLI ninyo, kung saan tayo po nakakapag-loan, accredited yan ng DepEd and they are obliged to follow kung ano man po yung agreement nila ng DepEd. At malinaw po dito, karapatan ng mga guro, ng mga personnel ng DepEd na makatanggap o kaya ay makapag-request at makatanggap din ng statement of account, preferably on the day of request, pero dapat not more than 3 days after the request. So yun po yung nasa guidelines nila, yun po ang nasa agreement nila ng DepEd. Kaya nga po yung refusal to provide statement of account, refusal to accept tender of payment, yun po ay part ng mga violations na makamit ng mga PLIs, no? And yung penalty po dyan sa violation na yan is first
suspension, no? Kapag masuspend yung PLI sa loob ng ilang buwan ay hindi sila makakatanggap ng remittance from DepEd. At bawal po bigyan ng interest yung mga personnel ng DepEd, of course. Tapos kapag paulit-ulit nilang ginagawa ay pwede pong ma-revoke ang kanilang license, ma-revoke ang kanilang accreditation ng DepEd. Katulad po doon sa na nangyari sa Manila Teacher Savings and Loans na na-revoke po, pero iba po yung reason doon, no? Pero na-revoke yung kanilang accreditation with DepEd. So ganyan po yung laman ng agreement ng DepEd with PLIs. Makikita po ninyo yan, pwede po nyo ma-download. DepEd Order number 20 series of 2021. Effective po yan until December 2025, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. As of now, until December 31, 2025, pwede po magamit yung lahat ng mga conditions doon, maliban po kung mayroon po mga magiging amendments, katulad po na maximum loan term na dating 3 ginawang 5 years. So yun po ang sagot natin sa tanong kung karapatan ba. Of course, oo, karapatan talaga. At yun po ang sinasabi ng DepEd na dapat makomply ng mga PLIs tungkol dito sa issue na pamimigay ng statement of account. Marami tayong mga natatanggap na mensahe mula po sa inyo na nagsasabi na ang PLI na ito ayaw magbigay, ang PLI na ito hindi talaga nagbibigay ng SOA. Ang problemang yan ay pwede lamang po ma-refer sa DepEd mismo. No, yung DepEd po yung makapagbigay ng solusyon, pero mostly po sa ating po mga nasubaybayan ay wala pong nangyayari, no? And mostly, iisang PLI yung tinuturo na ganon, no, sa mga reklamo. And hopefully, kung tayo po ay may mga nakikitang ganon po klase na mga reklamo, problema ng atin po mga kasamahan, ay iwasan na lang siguro natin na mag-apply ng loan sa mga PLIs na yon para hindi po natin maranasan yung naranasan po nila. No, siguro yun na lamang po yung pinakamabuting gawin natin. And also for DepEd, sana ay ma-actionan, no? Especially kapag paulit-ulit yung reklamo, tapos galing sa iba't ibang panig ng bansa yung mga reklamo, then it means na nasa system mismo ng isang PLI yung problema. No, pwedeng nasa policy nila, nasalungat doon sa kanilang agreement with DepEd. No, hindi po tayo dapat yung nag-a-adjust, kundi sila po yung na dapat mag-a-adjust doon sa standards na naiset ng DepEd. So ganun po dapat. No, so ganyan na po. No, at least na ibahagi ko po sa inyo na karapatan po ninyo na humingi ng SOA at karapatan po ninyo na makatanggap ng SOA na yan on the day that you request, but not more than 3 days after. So yun po ang nasa agreement. And if ever the PLI fails, then pwede nyo po ninyong i-report yan sa Department of Education.